Anong masasabi mo sa quote na ito sa kabila ng mga kasinungalingan na naririnig natin ngayon sa ating lipunan? When you tell a lie, you steal someone's right to the truth. Khaled Hosseini. Ang linyang iyan mula kay Khaled Hosseini, mula sa kanyang nobelang The Kite Runner, ay may napakalalim na bigat, lalo na sa konteksto ng ating lipunan ngayon, kung saan madalas na naghahalo ang katotohanan at sabi-sabi. Kapag may nagsinungaling sa atin, hindi lang tayo nakarinig ng maling impormasyon. Ninanakawan tayo ng pagkakataong makapag-isip at makapagdesisyon ng tama. Ang katotohanan ay ang pundasyon ng ating pagpili. Kung ang basehan natin ay mali, ang desisyon natin, maging sa personal na buhay o sa pagpili ng leader, ay hindi na talaga atin, kundi kontrolado ng taong nagsinungaling sa atin. 2. Pagkasira ng tiwala, trust erosion. Sa isang lipunan, tiwala ang nagsisilbing pandikit o glue. Kapag naging normal na ang pagsisinungaling, nawawala ang tiwala natin hindi lang sa gobyerno o sa media, kundi pati na rin sa isa't isa. Mahirap bumuo ng isang maunlad na komunidad kung palagi tayong nagdududa sa motibo ng bawat isa. 3. Ang kasinungalingan bilang kawalan ng respeto. Ang pagsasabi ng totoo ay isang anyo ng pagkilala sa dignidad ng kapwa. Sa pagsasabi ng katotohanan, ipinapakita nating itinuturing nating kapantay ang kausap natin. Sa kabaligtaran, ang pagsisinungaling ay paraan ng pagmamanipula. Para bang sinasabi ng nagsisinungaling na hindi mo kayang tanggapin ang totoo o mas mahalaga ang agenda ko kaysa sa karapatan mo. 4. Responsibilidad sa gitna ng information overload. Dahil sa social media, napakabilis kumalat ng fake news. Ang quote na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay hindi lang simpleng pagkakamali. Ito ay aktwal na paglabag sa karapatan ng ibang tao. May moral na obligasyon tayo na suriin ang ating naririnig bago ito paniwalaan o ipasa sa iba. Sa madaling salita, ang katotohanan ay hindi luho. Ito ay karapatan. Kapag ipinagkakait ito sa atin, pinahihina nito ang ating kakayahan bilang mga mamamayan na maging mapanuri at malaya. Ano sa tingin mo? Sa palagay mo ba, ay mas nagiging manhid na ang mga tao ngayon pagdating sa mga kasinungalingan sa paligid natin? Tama ka dyan. Nagiging manhid na ang mga tao. Ano kaya ang dapat gawin para maiwasan ito? Nakakalungkot isipin, pero totoo na dahil sa sobrang dami ng impormasyon at paulit-ulit na ingay sa social media, parang naging defense mechanism na ng marami ang maging manhid. Pero hindi tayo dapat manatiling ganito. Narito ang ilang mga praktikal na hakbang para labanan ang apathy o pagkamanhid at maibalik ang pagpapahalaga sa katotohanan. 1. Linangin ang critical empathy. Hindi sapat na alam natin ang facts. Kailangan din nating maramdaman ang epekto ng kasinungalingan sa kapwa. Kapag nakakakita tayo ng maling impormasyon, tanungin natin, sino ang nasasaktan o dehado sa kwentong ito? Kapag nakikita natin ang mukha ng mga biktima ng fake news o maling pulisya, mas mahirap maging manhid. 2. Practice digital hygiene. Minsan, ang pagkamanhid ay bunga ng burnout. Masyadong maraming galit at fake news sa feed natin. Mag-unfollow. Iwasan ang mga sources na paulit-ulit na napatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon. Lumabas sa bubble. Sinisikap ng mga algorithm na ipakita lang ang gusto nating makita. Humanap ng mga sources na may ibang pananaw, pero base sa facts para hindi tayo maging panig lang sa isang panig. 3. Ibalik ang human connection sa diskurso. Madaling maging manhid o bastos sa harap ng screen, pero mas mahirap gawin iyon ng harapan. Kwentuhang totoo. Sa halip na makipag-away sa comment section, subukang makipag-usap ng mahinahon sa mga kaibigan o pamilya tungkol sa mahahalagang issue. Relatability. Gamitin ang personal na kwento o karanasan para ipaliwanag ang katotohanan. Mas madaling makinig ang tao kapag ramdam nilang tao sa tao, ang usapan at hindi atake sa atake. 4. Suportahan ang mga gatekeepers ng katotohanan. Sa panahon ng fake news, kailangan natin ang mga taong ang trabaho ay mag-verify. Suportahan ang mga investigative journalists, fact-checkers, at mga eksperto sa iba't ibang larangan. Ibahagi ang kanilang mga posts sa halip na ang mga clickbait at sensationalized na balita. 5. Huwag mapagod magtanong, the power of bakit. Ang pinakamabisang sandata laban sa pagkamanhid ay ang pagiging mausisa. Huwag basta-basta tumango. Saan galing ang info na ito? Bakit ito ang sinasabi nila ngayon?
Ano ang motibo ng taong nag-post nito? Ang paglaban sa pagkamanhid ay nagsisimula sa pagpapasya na ayaw nating maging biktima. Mahaba ang laban, pero ang bawat tao na nagsisimulang magtanong at tumangging maniwala sa sabi-sabi ay isang malaking panalo para sa katotohanan.